ko nagkaroon akong disclaimer sa klase, parang sinasabi ko, yung pananaw ninyo, parang sinabi ko, hindi nyo pananaw, yung pananaw ko. Ang tao nga naniniwala doon sa sinasabi ko kasi pare-pares kami na nararamdaman ng tao. Tapos sasabihin ko, hindi yan, walang pakialam yung mga yan. Parang sinabi ko, walang pakialam yung klase natin sa tao. Yun yung ano. Kaya, bahala kayo mag-disclaim. So, nagkaroon ng disclaimer. Ngayon, itong problema, itong mga bugalgal na mga media at ng mga vlogger, pinick up kasi content. Uy, kikita ko. Gagawin kong content. Bayad din naman siya, double lang kita. So, gagawa sila, ganyan-ganyan. Not knowing kung ano yung dinaanan namin na proseso. Kaya ako, nagbitaw pa ako ng salita na okay lang sa akin if the whole class will disown me. Because wala na ako doon, pare. Tapos na ako sa class na natin. Kumbaga sa ito is a fight between good and evil. If you do not know between good and evil, edi good luck. Good luck, matatapos na yung mundo. Hanggang ngayon, hindi mo alam kung ano yung tama at mali. This is a fight between what is right and what is wrong. This is a fight between truth and lies, deception. What's happening now? Deception. Dun sa Chacha, deception. Dun sa magandang Pilipinas, deception. Dun sa mga improvement na nangyayari, deception. Credit grabbing from the past administration. Ano pa? Ano nangyayari doon sa pera ng taong bayan? Deception, corruption, competition, kupit, tambalolong. Kaya nga somebody has to say it. The people cannot say it and that's why I am saying it. Yun. Now, kung hindi necessarily views yan ng klase, pangit tingnan. Now, one step further, para matapos na to. PMA, yung views ko, not necessarily views ng PMA as a whole. No? Pwedeng lumabas yung PMA, sabihin nyo, you are disowning me. I couldn't care less. Ano ngayon? Even if you disown me, what are you trying to preserve? That's why I came out in one of the blogs with the two basic questions para maintindihan ng buong gray line. Meron na mga PMAyer na naninira sa akin. Meron na. Imagine how corrupt this government is. Na you can corrupt people. Okay lang kung opinion ninyo. Pero yung to the point na bibirahin yung pamilya ko, bibirahin yung pagkatao ko, na kung ano-ano pa just to gain support, no? Ang ano dito issue ng pinag-uusapan natin. Kahit sirain nyo ko ng sirain, kahit kung ano pa sabihin nyo, kahit sabihin nyo ex-convict ako, kahit sabihin nyo na ang dami kong pinatay, totoo naman. Totoo naman. Ang dami kong pinatay, ang dami kong kinatay. Kumbaga sa kahit siraan nyo ako ng siraan, that will not change the truth. The truth, yung realidad na this government is being questioned. This government is being demanded by the people of the Philippines, hindi lang ako, people of the Philippines, to give good governance. That's what the people are expecting. Niluklok kayo dyan, 31 million, wala kaming problema kay Inday Sara. Performing, number 1 sa survey. Kaya ang sinisita ng tao, yung hindi nagpe-perform. Bakit hanggang ngayon walang salita si BBM doon sa Chacha na yan? Bakit hanggang ngayon walang salita si BBM tungkol doon sa drug use? Hanggang ngayon walang salita tungkol doon sa pera-pera. Yung, sana man nasabihin mo, mag-explain kayo. I am encouraging Senate and I'm encouraging Congress to explain. Ano nangyari doon sa sobrang pera? Sinoli ba yan? Ikaw yung chief executive ng bansa. Walang salita tungkol dun sa mga issue ba? Ang daming So, yun yung Now, PMA can disown me. PMA Class 83 can disown me. But that will not change
the issue at hand. Daming issues. If I make a disclaimer, parang sinasabi ko na iba kayo sa pananaw ng tao. Iba yung pananaw ninyo. Hindi malapit yung taong bayan sa puso ninyo. Ang pangit. Nag-serve tayo, pinaaral tayo ng taong bayan, nag-serve tayo, kayo kinumpleto nyo, ako hindi. Hanggang ngayon tumatanggap kayo ng pensyon. Ako wala. Pero yung tumatanggap kayo ng pensyon galing sa taong bayan, that in itself should, kumbaga sa tell you, kanino ba kayo? Kaya ngayon sinasabi na, gusto ko na rin sabihin to, loyalty pledge. Para doon sa mga mista ko nagtatrabaho. If you work for a man in heaven's name, kabisado natin, work for him, speak well of him, and stand by the institution he represents. Ang tagal buong buhay natin na kabisado yun. Pero come to think of it, may mali pala doon. May mali. Kasi if you work for a man in heaven's name, example, President of the Republic of the Philippines, meron palang mas mataas pa sa kanya, taong bayan. So you're not working for that person in heaven's name. Sa totoo lang. Kasi he is only representing the Filipino people who put him in power. So you are working for the Filipino people in heaven's name. Ang pangalawa, yung na gusto ko sabihin, yung manifesto, pumirma kayo kung gusto niyo pumirma, kung ayaw niyo, wag